continuously. Lord, patuloy naming inaanyayahan ang iyong presence sa aming kalagitnaan. Dalangin namin, Lord, patuloy niyo pong buksan yung puso ng bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming isipan na maintindihan po namin, Panginoon, yung mga nais mo, Panginoon, ipahatid na mensahe sa amin ngayong gabing ito. And Lord, buksan niyo po ang aming puso na ito po ay tanggapin ng aming mga buhay at ma-apply namin sa aming mga buhay. Lord, salamat and we praise you. In Jesus' name, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. And baka pwede mo naman batiin yung nasa kaliwa at kanan mo. Ayan, magandang gabi. Praise God. At nandito kayo, no? Praise God. At marami sa atin nakadalo ngayon din ng Tuesday. Kahit na siguro marami dito kaya absent siguro, baka nag-schedule siguro ng date yung iba, no? Nang maaga. Kaya siguro wala yung iba, no? But nonetheless, tuloy pa rin tayo sa ating series about, sabay-sabay natin banggitin, 1, 2, 3, go! The basics. So, noong nakaraan, pinag-iingat tayo sa ating buhay, kung paano tayo mamuhay, makisalamuha, and meron palang meron palang mga threat sa ating buhay, ang kaaway na dyablo. Huwag nating isipin na parang ay normal lang, physical lang ang meron. And this time naman, pine-prepare ang ating mga buhay para sa ganon, maging matatag tayo sa ating spiritual life, no? And kung inyo pong maaalala, yung ating first week dito sa The Basics na series natin is all about what? How to read the Bible. Ano? And yung importance pala na kailangan basahin natin yung Bible sa kanyang context. No? Napakahalaga pala na hindi basta namili ka ng verse na maganda, kundi basahin mo din yung verse bago yun. O kaya malaman mo, bakit kaya nabanggit nung manunulat yung mga words na yun? Ano ba nangyari after noon o bago yung bagay na yun? Ano? Para sa ganun, maintindihan natin yung Word of God, hindi natin siya matwist at hindi rin natin siya ma-apply sa mga maling kaparaanan. Ano? Kasi remember si Satan, no? Alam niyo po, sabi niya kay Jesus, gawin mong tinapay ang mga batong ito. And gumamit pa siya, nag-quote pa siya ng scripture sa Psalm chapter 91. Pero mali ng application, sino? Si Satan. Kasi hindi naman tungkol yun doon, yung verse na yun. Actually nga, ginagamit yung Psalm chapter 91 sa mga Jewish people para magpalayas ng mga masasamang espiritu. Ano? So si Satan, tala nyo, yung weapon against the evil spirits, ginagamit ni Satan kay Jesus. Pero si Jesus, ang kanyang ginamit sa Book of Deuteronomy naman. Ano? So makikita natin, sometimes ganun pala. Pwede na may danger kung hindi natin alam paano rin i-apply yung Bible, hindi natin alam paano gamitin yung Bible in its context. And nung nakaraang linggo, kung kayo ay nandito, ano yon? How to worship. No? So sino sa inyo dito yung parang kapag nagkanya-kanya ng kanta, hindi na sinabayan yung awit, instrumental, tapos kanya-kanyang bigkas na lang ng mga salita tungkol kay Lord, parang natitigilan ka. O kaya minsan sa atin kapag sinabing singing in the Spirit, hindi natin alam yung gagawin. Akala natin basta tongues lang, di ba? Pero ang singing in the Spirit, nalaman natin, it's singing with your heart. Ano ba yung nasa sa laman ng puso mo? Ano yung gusto mong sabihin kay Lord? And syempre, kung wala kang malapit na relationship kay Lord, kung hindi ka close kay God, ang hirap banggitin yung mga bagay na gusto mong sabihin or dapat mong sabihin sa Kanya. And that is why kailangan practicein natin to sa ating buhay kasi ang worship, it's not about listening to songs. Ano? It's about what? The heart. Ano yung puso mo sa harapan ng Diyos? Kasi pwedeng meron dyan, pipe. Kung ang worship, pagkanta lang, paano yung mga pipe? E di wala na. No? Pero alam natin, hindi doon nakikita yung totoong worship. Saan? Sa ating puso, sa harapan ng Panginoong Diyos. Amen? And this time,
ngayong araw na ito, ating pag-uusapan ang how to pray. Ay sabihin nyo nga, pray. Sino sa inyo dito madalas mag-pray? Konti lang. parang di pa nag-iisip yung iba. Parang, ano ba? Opo, amen. Ang tagal mag-isip ng iba, ano? How to pray. Alam niyo po, minsan siguro, nagpe-pray tayo dahil iniisip natin, kailangan. Bakit? Tuwing kailangan lang mag-pray, doon lang tayo madalas nagpe-pray. Pag-aalis ka dahil kailangan mo ng protection, doon ka lang magpe-pray. Pagkakain ka dahil kailangan mo ng protection, doon ka lang magpe-pray. Pag matutulog ka dahil gusto mong magising ulit, kinaumagahan, kaya ka mag-pray. Madalas, kung kailan lang natin kailangan, doon lang talaga tayo nagpe-pray. But, what is prayer all about? And bakit din ito yung isa sa basics na mga ginagawa ng isang Christian? Alam niyo po, sa ministry ni Jesus, pag binasa natin, example na verse natin, Luke chapter 5, verse 15 to 16. Ang sabi po ganito, no? Yet the news about Him spread all the more. Nalaman ng maraming tao ang tungkol kay Jesus. At yung mga crowds, ngayon, gusto talagang habulin si Jesus, hanapin si Jesus. Gusto siyang sundan lagi. Bakit? Tanong niya sabi, to be healed of their sicknesses. So remember noon po, ang dami talaga mga taong may sakit dahil wala namang hospital. No? 2,000 years ago, wala naman pong mga medical schools, walang mga ganyan. Ano? Hindi pa alam noon, kaya namatay yung isang tao na heart attack pala, nagkaroon ng cancer, ganyan. Wala silang alam na ganon. But, tingnan niyo po, anong ginagawa ni Jesus kapag hinahabol siya ng mga tao, nalalaman kung nasan siya. Tingnan niyo ginagawa ni Jesus. But Jesus often, madalas daw, ano yon? Withdrew to lonely places. Madalas si Jesus, kahit sikat siya, kahit sa inahabol siya ng marami mga tao na parang, uy, si Jesus, oh, tara punta tayo doon. Si Jesus laging tumatakas sa mga crowd. At madalas, ayaw niya yung mga matao talaga masyado. And anong ginagawa niya? Prayed. Ano niya? Prayed. Madalas siguro, pag tayo ay nagpe-pray, ewan ko kung madalas kayo mag-pray na kailangan may kasama kayo mag-pray, ganyan, ano. But si Jesus, madalas, siya lang mag-isa. Now, dito ko nakita, kung ganito pa lang, sa ministry ni Jesus sa una at simula, next slide, nakita ko po na si Jesus pala talaga, all throughout His ministry, lagi siyang nagpe-pray. No? Lagi siyang nagpe-pray. Hindi siya talaga yung parang ine-enjoy niya yung makipag-usap sa maraming mga tao na parang yun na lang yung buong buhay niya. Madalas si Jesus mapag-isa, pero hindi yung mapag-isa lang siya tapos may ginagawa siyang kung ano. Ang sabi, and prayed. Nagpe-pray si Jesus. Ito yung lifestyle ni Jesus. Meron siyang lifestyle ng prayer. And nakita ko po, next slide, kung ang prayer pala ay essential para kay Jesus, kailangan niya, ginagawa niya, no? Madalas, kahit may ministry siya na si Jesus, the Son of God. Jesus who is God and became man. Nagpe-pray. How much more tayo? Hindi naman tayo nagkatawang tao o na Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus, Diyos, the Son of God, na nagkatawang tao. How much more dapat tayong manalangin? Amen? So marami mga Christians pwedeng
ang prayer, ito yung last option ng kanilang mga buhay. Ang prayer parang kung kailan lang kailangan, dun lang gagawin. Pero si Jesus, lifestyle niya yung prayer. Bakit? Ito ko po nakita na ang prayer, una sa lahat, is a relationship. Ulitin ko po, prayer is a relationship. Nagpapakita na meron ka talagang relasyon sa Diyos. Okay? Na meron kang relasyon sa Diyos. Alam niyo po, sa prayer na ito, madalas, nababanggit ni Jesus na kapag siya ay tumatawag or nagpe-pray, tumatawag sa Diyos, tinatawag niya si Father God. Tingnan niyo po next slide. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verses 5 to 6 ay ganito. When you pray, do not be like the hypocrites. Huwag ka daw maging katulad ng mga ipokrito. Alam niyo po yung word na hypocrites dyan, yun yung word na kung saan sumasalamin sa mga artista nung unang panahon. Paanong artista, pastor? Sila po yung merong mga maskara. Tapos nakasabit dito sa kanilang bewang yung mga iba't ibang maskara. Dahil noon may entablado, tapos lalagay nila yung maskara ng isang karakter, magpapanggap sila noon, pupunta sila sa gilid, papalitan nila yung maskara, another na naman na muka, tapos magpapanggap sila na ganong tao. Same person, pero ibang character, ibang personality, no? Same place, pero pwedeng nag-iiba yung image. Sabi ni Jesus, huwag kayong maging katulad ng mga hypocrites na paiba-iba yung nakikita ng mga tao sa inyong buhay. Akala prayerful ka, pero yung totoo hindi. Akala, nakaka-impress naman siya mag-pray. Grabe ang haba, pero yung totoo, dun lang yun. Pag nakikita ka, pag wala ka, hindi nagpe-pray yan. Sabi ni Jesus, verse 6, but when you pray, sabi, go into your room. Kasi bakit? Pag binasa nyo po yan, yung buong chapter na yan, makikita nyo po na merong mga Pharisees na tumatayo talaga sa crossroads para mag-pray. Nagpe-pray sila para ma-impress yung mga tao sa paligid nila. No? Pwedeng ganyan din yung motive natin. Para masabi ni crush na spiritual ako. Aaten ako ng prayer meeting. Ako yung magli-lead. Ako yung nandoon sa gitna. Ako yung malakas yung boses. No? But when you pray, ang sabi ni Jesus, go into your room. Ito sabi, close the door and pray to your Father. Tingnan niya, makikita niya na ang prayer, more on ang gusto ni Jesus is a personal type ng prayer. Personal. Hindi yung nangi-impress ka ng iba, kung hindi that personal prayer. Siyempre, kailangan yung prayer na ganito, gathering, pero makikita niyo naman, yung prayer gathering natin, hindi yan yung ganitong pang-congregation araw-araw, di ba? Pero meron tayong pang-intercessor talaga na hindi naman sobrang dami buong church. No? Makikita nyo, ang pinopoint dito ni Jesus is tayo mismo, bukod sa mga personal gathering, sa mga church gatherings natin na prayer, kailangan mahalaga yung personal prayer natin. Kasi bakit? Tingnan nyo po ang sabi, pray to your Father. Next slide please. Tingnan nyo, hinighlight ko dito yung pray to your Father. Hindi niya sinabing, pray to my Father. Sinabi niya sa mga tao na kausap niya, pray to your Father. Pray to your Father. Tingin niyo ba, lahat ng mga kausap ni Jesus at that time, meron talagang malapit na relasyon sa Diyos.
Hindi rin, di ba? Hindi rin. Pero sabi ni Jesus, pray to your Father. Pwede mo siyang lapitan bilang parang tatay mo. Hindi yung parang acquaintance mo lang. Hindi yung kaibigan na medyo nahihiya-hiya ka pa. Kundi tatay mo. Katulad ng tatay mo. Na pwede mong lapitan, pwede mong sabihan. Sabi niya, who is unseen? Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Ito ko po nakita, next slide, na ang prayer ay hindi po speech to impress people. No? Pwedeng kapag inassign ka mag-pray, parang gusto mo yung maganda lahat ng grammar mo, may impress, mapapawaw yung mga nakikinig sa'yo. Na wow, ang ganda mo ng prayer ni sister, ni brother. Ang prayer is not to impress talaga the people. And by the way, gusto ko kayong bigyan ng background dyan. In ancient times, alam niyo po ba na yung prayer ay ginagamit talaga to impress them? Ito practice yun. Practice yun. And kahit ito sa mga Muslims, alam nyo ba na ang pinipili nila mag-pray yung maganda boses? Yung maganda boses. Yung tatawag ng maganda yung tono niya, pag tumawag kay Allah, kailangan yung nakakaantig daw yung boses. Remember, ganun kasi mag-pray, ganun mag-pray yung mga tao nung unang panahon. And pag din inano nyo yung mga, pag napakinggan nyo yung songs ng mga Jewish people, parang yung word na, halimbawa, Adonai, parang nagaganon sila, nagsishake sila ng voice, tapos parang minsan ang creepy para sa'yo, di ba? Pero sa totoo lang, ganun talaga sila mag-pronounce ng word. Sa atin, di ba, word sa atin, Adonai lang. Sa kanila ganun, Adonai. Ganun sila. Pero ito nung unang panahon, yung ganun na klase ng prayer, it is a prayer to impress people. Intindihan natin? Okay? Then, ang prayer pala, hindi ito to manipulate God. Bakit? Remember, ito ang tawag ni Jesus sa Diyos na kung saan lalapitan ng mga tao is the Father. Father kasi hindi niya sinabing to your best friend. Hindi niya sinabing ganun. Sinabi niya to your Father. Kasi noon po, ganito. Pag sinabing tatay ka ng family, ikaw yung masusunod. No? Ikaw yung in authority. Hindi mo pwedeng i-manipulate yung tatay mo. Minsan, niisip natin, kaya nating i-manipulate si God through prayer. And ganun din yung kaisipan ng mga tao nung unang panahon. They pray to other gods. Ito ang mga Israelites to. Pag binasa niyo Old Testament, kaya sila sumasamba sa ibang mga Diyos at hindi sa God Almighty, sa one true God. Kasi yung ibang Diyos, gusto nilang ng Diyos na nakokontrol nila. Nabibigay ko ano yung gusto nila, dahil may ginawa kami sa iyo, ibigay mo sa amin to. Pero yung one true God, hindi nababayaran, hindi kayang kontrolin, hindi kayang i-manipulate. So, makikita nyo, kahit nung panahon ni Elijah, nagkaroon ng paligsahan, di ba? Yung totoong Diyos, magpapababa ng apoy mula sa langit, di ba? Anong ginawa ng mga tagasunod ni Baal? Sinusugatan nila sarili nila. Nagsasacrifice sila ng flesh nila, ng blood nila. Akala nila, mapiplease nila si God sa ganun.
Akala rin ng iba, kaya ino-offer nila yung mga child sacrifice, ganyan, noong unang panahon. Kasi akala nila, kaya nilang mamanipulate yung weather, kaya nilang mamanipulate yung kapangyarihan ng Diyos. Akala nila ganun. Pero ang Diyos natin, hindi pwedeng mamanipulate ng kahit na ano. And ito, prayer is not a ritual to earn favor or blessing. Hindi yan ritual. So pag sinabing ritual, ano ba yung ritual? Yan yung mga karaniwang ginagawa, parang meron niyang pattern, no? Meron niyang series ng mga dapat gawin, tapos usually ginagawa sa mga relihiyon, sa mga gatherings, na parang napaka-formal. Parang kung mas formal siya, maayos siya, okay, may blessing ni Lord. So, ang prayer, hindi ganon. Hindi yan parang ritual na, ay, kailangan kasi gawin kasi nga ritual to. No? Ang prayer, nagpapakita ng relasyon mo yan sa Diyos. Next slide, please. Ang prayer ay, basahin natin, sabay-sabay, yung una, a conversation with your Father. Our Father, sabi ni Jesus, di ba, who are in heaven. Sabi niya, pray to your Father in heaven. It's a conversation na, Ama, ito yung pangangailangan ko. Ama, ikaw yung, noong kasi, ito ang Father, siya yung provider sa family. Ganun yung idea ng Father noong unang panahon. No? Ang Father, siya yung mismong namumuno, tumitingin sa lahat, nag-aayos. Kaya kung mayroong mga problema, sinasabi lahat sa tatay. Ganun yun. Kung may away-away yung mga anak, lahat binabato sa tatay. Freely, nakakapagsalita sila sa tatay. It's a conversation with your Father. Hindi dahil sa favorite child ka, walang ganun, ano? Kundi, conversation with your Father, ito yung kakaiba kasi under ka niya, kung under ka niya, yung authority noon, huwag mo isipin na parang, ay, ako tatay dito, sumunod kayo sa akin, maglinis ka doon, ito gawin mo. Akala natin ganun kasi yung authority, no? Pero pag sinabing nasa authority ka, bilang tatay, ikaw yung magpo-provide, ikaw yung mag-aayos ng lahat ng problema, kailangan nakikita mo lahat ng kinasasakupan mo, okay. So kung conversation yun sa tatay, kung meron ka sama ng loob, kung meron ka mga hinanakit sa iyong puso, meron ka mga iba't ibang mga bagay na nangyayari sa iyo, pwede mong sabihin sa kanya. The good and the bad. Conversation. Amen? Hindi kapag kailangan mo lang. Try nyo. Lalapit lang sa inyong anak nyo kapag may kailangan. Di ba? Gusto nyo ba yun? Kakausapin lang kayo pag may kailangan sa inyo. It's a conversation with your Father. Next, it is what? Intimacy with God. Kasi bakit? Personal. Personal. Nasa sayo, hindi nakabatay sa katabi mo, hindi nakabatay sa ibang mga tao, yung kayo lang ni Lord. And next, last but not the least dyan, prayer is connection, not performance. Hindi yan yung pahabaan ng prayer. Wala sinabi si Jesus na pag mas mahaba yung prayer, mas sasagutin ni Lord. Yung mas paulit-ulit ka, sasagutin ni Lord. Pag nakasampu kang Ama namin, hindi yan yung parang, nakarating na sa langit. Kasi 10 di ba? Kumbaga natutulak nung next mong prayer, yung prayer mo nung una. Akala ganun. No? Hindi po. It is a connection. Hindi yan performance. Kaya,
Kung hindi perfect yung prayer mo, minsan wrong grammar ka pa. Pag kay Lord. Minsan, di ba? Di ka makapagsalita ng buo. Minsan di mo makumpleto yung thought mo sa sasabihin mo kay Lord. Naintindihan ni Lord yun. Kasi bakit? Meron kang connection sa Kanya. Siya yung nakakaintindi sa'yo. Amen? Next slide, please. Point number 2 natin. Ang prayer po ay may pattern, but not a script. Ulitin ko, ang prayer ay merong pattern, pero wala siyang script. Ano kaiba ng pattern sa script? Mga kapatid, pag sinabing script, yan yung binabasa, nakabisado, no? Ang pattern, parang susundan mo lang na sunod-sunod. Hindi mo talaga siya babasahin, guide mo lang yun. Okay? Ulitin ko po, prayer has a pattern, not a script. Hindi all the time kapag magpe-pray ka, kailangan kung ano yung nasa Bible na prayer, gagayahin mo lang. Kasi bakit? Next slide please. Si Jesus po, hindi niya binigay yung Lord's Prayer para kabisaduhin mo lang. No? May alam akong verse, pastor. Ito, yung Lord's Prayer, kabisado ko. Hindi niya yung binigay para maging kabisado mo at i-recite mo lagi sa prayer. Binigay niya yon bilang model. Guide mo yun pag ikaw ay mananalangin. Kaya, prayer has a pattern. Hindi script. Okay? Hindi sinabi ni Jesus na pag kayo nanalangin, kailangan kabisado nyo to. Kasi hindi ko kayo sasagutin kapag di nyo kabisado tong prayer na to. Kawawa naman pala kung yung mga tao na tumatanda na, may dementia na, nakakakalimot, kung yun lang yung prayer na sasagutin ni Lord. Di ba? Kawawa naman pala sila kung ganon. Pero hindi kasi yan kakabisaduhin mo lang. What is it? It's a pattern. Next slide please. Anong sabi ng Matthew chapter 6 verses 9 to 13? Ano sabi? This then is how you should pray. Ganito kayo dapat manalangin. Anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Next slide please. Anong sabi? Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So actually, sa ibang manuscripts, later manuscripts, ibig sabihin yung ayon sa carbon dating daw ay mas early, hindi yung mas matanda na manuscript. May nakadagdag dyan. Next slide. Ang sabi ganito, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. No? Yun yung kaduktong yan. Sa early manuscripts na yun. Hindi yun yung later na sobrang tanda na talaga na manuscript. Now, ano ibig sabihin nito? May guide na pinapakita sa atin si Jesus. Hindi literally na yan yung pe-pray mo bago ka mag-pray ng kahit anong prayer mo. Kundi, next slide, pakita natin, ito yung prayer pattern. 6 na bagay. Worship, pagsamba sa Diyos. Worship. Ano ba kapag sinabing worship? Ano po yung sinabi sa verse 9 na binasa natin kanina? Pwede ba balikan muna natin? Tingnan niyo sabi, our Father in heaven, hallowed be your name. Pag sinabing hallowed be your name, great is the name above all names. Yun yung ibig sabihin ng hallowed be your name.
dakilain ang ngalan mo sa lahat ng pangalan. So kapag lumapit ka kay Lord, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, dahil siya ay makapangyarihan sa lahat, next na yung after ng worship, after nun, next slide please, pakita natin. Di ba yung pattern? After worship is submission. Dahil dakila si God, makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo. Yun yung prayer, di ba? Na nagpapailalim sa kapangyarihan mo. Kaya tignan nyo, balik ulit natin yung verse. After na sinabi na, hallowed be your name, ito na yung sabi, your kingdom come, your will. Kayo ng will yung mangyayari? Kay Lord. So, submission. Sabihin mo nga, submission. So pag sinabing submission, hindi masusunod yung kalooban ko, Lord, kundi yung kalooban mo. Minsan kasi hindi natin alam paano talaga mag-pray. Diba parang pag sinabing, sige, Rodel, ikaw na mag-pray. So, hindi ko alam paano mag-pray. Ano ba yung pagpa-pray? So, unahin mo muna. Dakilain mo si Lord. Lord, dakila kang lahat. Gano'n ba kadakila si God sa buhay mo? Isipin mo. Paano ba siya dakila sa buhay mo? Anong mga ginawa niya sa buhay mo? Then, paano mo pinapailalim yung sarili mo sa Kanya? No? Lord, dahil dakila ka, hindi ako yung masunod sa buhay ko, kundi ikaw. Kung ano yung plano mo, Lord, ito yung masunod. Anong next? After worship and submission, next ay supplication. Pag sinabing supplication, ito yung paghingi natin sa Panginoon. Baka madalas, ganito, no? Supplication kagad tayo. Yung worship, sa next na lang. No, madalas sige, Lord, kailangan ko nito. Ito, bigay mo agad, Lord. Akala parang si Lord, genie. Hindi po. Ano? Next, balikan natin yung slide. Ano sabi? Sa verse 11, give us today our daily bread. Lord, yung mga kailangan namin, nawa po, ibigay niyo sa amin. May pangailangan nga po ako sa school, sa work, sa finances. Lord, nagkukulang kami. Tulungan niyo po kami. Yan. And next, after supplication, ano yon? Confession. Bagitin mo kay Lord. Ano yung mga kasalanan mo? Ano yung mga kailangan mong patawarin sa iyong buhay? Balikan natin ulit. Anong sabi ng verse 12? Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. So kung di mo alam ngayon sasabihin, ano ba yung dapat kong ingin tawad? Teka, may tao bang may utang sa akin? May tao bang nakasagutan ako? May tao bang nakasamaan ko ng loob? May mga bagay ka ba na tingin mo, hindi mo pa nahihingi ng tawad kay Lord? Yan. So ano yung una? Worship, submission, supplication, and then confession. Yung panlima ay protection. Hingi ka na ng protection kay Lord. Balikan natin yung slide. Anong sabi? So, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Huwag mo kaming iadya, di ba? Sa ganyan. Kaya, Lord, proteksyonan nyo kami sa mga ganitong bagay. Layo nyo po kami sa mga masasama, sa kasamaan. Layo nyo po kami sa mga sunog, sa lindol. Layo nyo po kami sa mga banggaan. Yan. And praise, sinama na natin yung later na sinasabi doon sa earlier na na-discover manuscripts. Ang sabi, for yours is the kingdom, the power, and the glory, ano daw?
forever. And may word, amen. So ba't nga ba natin binabanggit yung amen na yon, the word? No? Actually, nagsimula tayo sa pag-worship kay Lord, nagtatapos tayo kay Lord pa rin. Sabi sa Revelation chapter 3 verse 14, wala po dyan yung verse, pero buksan nyo na lang. Sinabi doon kasi, the words of the amen. No? So, sino yung amen? Si Lord. Si Jesus yung amen na yon. Kaya, magtatapos tayo sa ating prayer na amen. Mangyari nawa, Lord, ayon sa iyong pangalan. Amen? Yan. Kaya we agree, si Lord pa rin yun, yung mangunguna doon. Next slide, please. Number 3, ang prayer is empowered by the Holy Spirit. Nulit ko po, ang prayer is empowered by the Holy Spirit. Ba't sinabing empowered by the Holy Spirit? Kasi po, bilang mga tao, mahina talaga tayo pagdating sa memory din, pagdating sa pananalangin, no? Kaya nga, kahit sina Pedro, di ba? Sinabihan ni Jesus, hindi nyo ba ako, masamahan man lang sa pananalangin? And makikita rin natin, nagbabanggit ang ibang mga apostle tulad ni Paul, na talagang sometimes daw, the spirit is willing but the flesh is weak, mahina yung laman. Pero malakas yung spirito. Parang gusto mo naman mag-pray din at times, and kaya lang, mahina ka eh. Mahina yung pangatawan mo eh. Sino sa inyo dito nag-overnight hikab ng hikab? Yung nabilang nyo ba yung hikab nyo nung overnight? Di ba? Okay, yung nagpe-pray na ganyan, nakikita mo sila puspos na puspos, ikaw, Lord, ba't sila ganun? Okay, naantok na. Tapos biglang meron lang, narinig mo boses ni Bishop, tsaka ka nagising na ganyan. No? Now, meron tayong weaknesses. Amen. May weaknesses talaga tayo. Next slide. Anong sabi ng Romans chapter 8 verse 26? Kung mahina tayo, anong sabi? The Spirit helps us in our weaknesses. Ang Holy Spirit tinutulungan ka sa iyong kahinaan. The Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. So, nabanggit dito yung wordless groans. Tingnan nyo may prayer pala na, ganun lang. Walang words na lumalabas sa bibig mo. Prayer na pala yun. Sino sa inyo yung parang sa bigat ng na-feel nyo, nararamdaman nyo, pinagdadaanan nyo, ikaw lang yung, puro ganun lang yung iyak mo. Pero ang dami mong gustong sabihin, hindi mo masabi-sabi. Any one of us nakaranas ng ganun? Tignan niyo, sabi, the Spirit helps us in our weaknesses. Tulungan ka ni Lord sa mga kahinaan natin. Ano ibig sabihin to? Next slide. Yung silence, kahit walang naririnig na boses, o kaya, parang, pinipigil mo lang yung tapos basta iyak ka lang ng iyak. Yung silence pala, hindi ibig sabihin nun yung prayer mo nag-fail. Tapos sinasabi nga ng iba, nag-pray ka ba? Umiyak ka lang eh. Akala ganun, Parang, nag-pray ka ba? Parang umiyak ka lang, wala naman ako narinig na boses sa iyo. But ang sabi, Romans chapter 8:26, the Spirit helps us in our weaknesses. Sometimes may ganun eh. May words na dapat masasabi tayo pero di natin masabi. And ang Holy Spirit yung tumutulong na sa atin to pray. Siya na yung nagpe-pray for us. Kaya silence, minsan, dahil sa iyak mo lang, di ka naman umuungol, hindi ibig sabihin nun,
hindi na narinig ni God yung prayer mo. Next. And yung tears, hindi ibig sabihin yan, nag-fail yung prayer mo. Ito bakit ko sinabing tears don't mean prayer failed? Noong una pong panahon, sa totoo lang, may mga grupo ng mga tao, religious people, na kung saan ang prayer is a formal thing. Na pag sinamahan mo daw yan ng emotion, pag sinamahan mo ng mga kahit anong bagay na yan, yung prayer daw hindi na naririnig ng Diyos. Kasi ang feeling ng marami, pag merong emotion, meron niyang distraction, meron ding ang emotion unclean, kumbaga. Dahil nga paiba-iba, no? At minsanan lang, hindi yan laging ganun. So kapag ang prayer minsan dati, ganito no, sinasabi na may pag-iyak, parang ang akala ng iba hindi na naririnig ng Diyos. Kaya si Paul nagmemensahe sa mga mga Roman Christians ng ganyan. Na si Lord yung tumutulong sa weaknesses natin. Next. Ano sabi? Groans don't mean prayer failed. Ba't lalaki umiiyak ng ganun? Ba't para nag-groan? Si brother, si sister. Ano yun? Wala ba siyang faith kaya ganun? Diba? Yun yung iniisip ng iba, no? Parang walang faith pag nagpe-pray kasi umiiyak. Hindi naman doon nakukuha yun. Kaya nga, the Spirit helps us in our weaknesses. Sabi mo sa katabi mo, tinutulungan ka ni Lord. Kaya, may times na ganito, pwedeng, Lord, tulungan mo po ako sa... Ganun na lang, iyak na lang ng Hindi mo na masabi. Kahit hindi mo natutuloy yung mga bagay na gusto mong sabihin, next slide, si God, alam niyo po ba, He understands broken prayers. He understands broken prayers. Kaya minsan baka ikaw ma-assign mag-lead, tas naiiyak ka, Lord, revival sa aming bansa. Lord, matawarin niyo po. Tas wala, hindi mo na natuloy, iyak ka na lang ng iyak. Yung mga nakikinig, ba't naman ganun mag-pray yun? Napangunahan ng emotion niya. Sa atin yun na nakikinig dun sa kanya, sa prayer niya, parang wala na lang. Wala nang nangyari dun sa prayer niya, di na tinuloy. Pero sa totoo lang, si God, He understands naman yung broken prayers na yun. He understands it. Tayo, di natin naintindihan, but God does. Amen? Next slide, please. Kaya, ito pagdating sa prayer, sorry po nung bago-bago kasi akong nagpipreach, nakabanggit po ako nito. No? At sorry po kung nagagamit niyo siya, pero mali siya talaga. Ano yun? A prayerful Christian is a powerful Christian. Baka narinig niyo po ito rin sa preachers na iba. Nagamit ko kasi yan, may narinig kasi akong preacher, sabi ko, ang galing naman niya, kunin ko nga yung quote na yun. Pero nung pinag-aralan ko yung yung quote na yan mismo, mali. Mali talaga siya, theologically. Kasi ang powerful lang ay si Jesus. Hindi nakukuha yung power sa haba ng prayer mo. Sa ganda ng mga words na ginagamit mo. Hindi nakukuha yun doon. Kasi si Jesus yung powerful. Kahit pag gaano ka kadami mag-pray o kadalas mag-pray kung ayaw kumilos ni Lord. So ibig sabihin pala kapag ikaw lagi ka nagpe-pray, kaya mong kontrolin yung power ni Lord. Nakuha nyo? Yun ibig sabihin nun Naintindihan nyo ngayon? So may danger po sa bagay na yun. Kaya humingi po ako sa inyo ng tawad kung nung bago-bago ako nagpe-preach ay
nabanggit ko po yan. Kasi sometimes, yung sinasabing prayerful Christian is a powerful Christian, nasi-shift yung power saan? Hindi kay God. Doon sa prayer mo na lang na ginagawa. And dangerous din po yung bagay na yun. No? Sometimes, yung nag-glorify yung person, ay prayerful kasi yan si brother, kaya kumilos, na nakapagpagaling. Si Lord, hindi siya yung nakapagpagaling. Yung alin? Prayer nung brother. Sino ba nagpapagaling? Si Lord o yung prayer? Si Lord. Ba't nag-glorify na natin yung prayer life nung tao? Hindi si God sa kanyang buhay. Kaya, another din, next slide please. Ito tandaan natin na ang prayer, hindi siya nagpo-produce ng power. Ang prayer, ginagawa niya, kinokonek lang tayo dun sa merong kapangyarihan. Yun yung ginagawa ng prayer. Okay? Hindi yan yung parang, kasi nangyayari ganito, no? Parang witchcraft kasi yun, kung ganun eh. Yung means, yun yung nagiging powerful. Pansin nyo? Ganun sa witchcraft eh. Kung ano yung means, yun yung nagiging powerful. Yung tools, yun yung nagiging powerful. Bawa, yung tubig na to, pag may ginawa ko dito, aba yan, magiging powerful na yan. Akala natin ganun. Pero hindi, means lang yan. Ang prayer, hindi yan yung nagpo-produce ng power, kundi kinokonek tayo dun sa merong kapangyarihan sa lahat. Yun si God, siya yung makapangyarihan sa lahat. Kinokonek mo yung sarili mo sa Kanya. Sinasubmit mo, Lord, your will be done. Kaya Lord, kung kumilos ka, praise God. Kung hindi ka kumilos dun sa prayer ko, praise God pa din. Kasi bakit? You are Lord over all. Kaya ito sometimes ganito. May mga Christians, and ako yun, nangyari sa akin minsan, pray naman ako ng pray. Pero may time na hindi sinusunod ni Lord yung prayer ko. Or di niya tinutupad yung prayer ko. Sometimes, biniblame ko, sabi ko, teka, may mali ba ako sa prayer life ko? Sinong mali? Faith ko ba yun? O prayer life ko? Hindi, nakakalimutan natin na si God, nakadepende sa Kanya rin naman yung pagsagot. Hindi mo pwedeng kontrolin si God na, kokontrolin ko si God. Sige, magpupuyat ako. 24 hours ako magpe-pray. Para kinabukasan, kahit anong gawin ko, talagang tatalsik sila pag pinag-pray ko. Akala ganun. Pero na kay God pa rin yung power. Next slide. Ito tandaan nyo to. Prayer aligns us with God's power. Ang prayer is a means. Means. Ano yung sabi ng means? Tools. Ginagamit ni Lord. Hindi yan yung source. Ang source ay si God. Amen? Kaya kung may prayerful person, wag nyo i-glorify yung prayerful person. Ang glorify nyo, si Lord. Siya marami siyang oras eh. So ibig sabihin ba kung yung Filipino Christians hindi pala pray, sila yung nasa dulo ng langit? Tapos yung mga Koreans na kaya nila mag-pray 24 hours, sila yung nasa unahan. Ganun ba? Wala tayong mabasang ganun sa Bible. Pero may lifestyle ng prayer na dapat ginagawa ng mga mananampalataya. Walang direct na dapat ganito ka. Dapat ganyan ka. Kundi, walang pilitan, it will flow in your life. Amen? Next slide, please. Kaya ito yung next natin, Prayer requires consistency, not perfection. Ang prayer, consistent dapat na ginagawa. Huwag mo na isipin yung, naka-2 oras na ako mag-pray. Kasi marami kang ginagawa sa buong buhay mo. Ang mahalaga, nakapag-pray ka. Araw-araw. Lalo na kapag may oras ka. Huwag mo na isipin na, mukhang mahina siguro yung prayer ko ngayon. Konti lang kasi, kaya siguro na nag-share ako, hindi na bless. Parang sinabi mong, yung naging source mo ng kapangyarihan, mahina.
kung ganun. Nalin tulad natin minsan sa physical, ang kapangyarihan ni God. Na parang yung kuryente, kung mas mahaba, mas matagal na nakakonect, nakasaksak, yung power nandoon. Pero sa totoo lang, kahit nga minsan walang prayer, kayang kumilos ni God. Yung prayer, siya ay means. Means, hindi siya source. Okay? Pero kailangan, bilang isang Christian, consistent kang nagpe-pray. Walang eksaktong oras kung ilan, sabi mo, consistent. Okay? Next slide, please. Kaya tingnan nyo, sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, ng mga Christians, sabi niya, pray continually. Hindi niya sinabi na pray 8 hours a day. Di ba? Si Paul, sa totoo lang, hindi siya legalistic. Na kailangan mag-pray ka 2 oras lagi, araw-araw, para talagang kumilos si Lord. Ano sabi niya lang? Pray continually. Tuloy-tuloy lang mag-pray. Anong tuloy-tuloy, pastor? Next slide, please. Pag sinabing pray continually, ginagawa natin, may short prayer. May honest prayer. At meron tinatawag din na daily prayer. Examples natin ng mga short prayer. Anyone? Halimbawa, yan yung bihira na mabilis lang din. Hindi yan yung hallelujah, tapos biglang tulog na. Hindi ganun, O kaya, thank you, Lord. Ganun na kagad, no? Hindi ganun. O kaya, akala kasi natin yung prayer parang shortest verse. Jesus wept. Parang ganun lang, Hindi po. Pag sinabing short prayers, yan yung mga prayer na kung saan hindi natin madalas nagagawa sa oras na yon, sa panahon na yon. Ano yun? Example, nagkaroon ng exam. Surprise exam. Bago mag-exam, di ba ano sabi mo? Lord, tulungan niyo po ako. Short prayer. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na nag-pray. Kasi yun yung mo. Hindi, short prayer nga eh. Lord, tulungan niyo po ako, nawa. Masagot ko lahat ng ito. Matandaan ko po. Yun. Honest prayer. Ito yung taos puso talaga. Actually, yung honest prayer, ito yung medyo mahaba. Lord, nagkaroon talaga kami ng samaan ng loob. Hindi talaga naging maganda, Lord, yung namin. Pag-uusap. Lord, sorry po. Kasi medyo ganito yung Yan, mga honest prayers yan. Kasama dyan sa honest prayers, yung mga groaning na rin natin, yung mga personal na talaga, honest prayers yon. Nakuha natin? Daily prayer, yan yung scheduled. Bakit? Tuwing kakain ka, gigising ka, matutulog ka. Kung meron kayong prayer ng family, daily prayer yon. Kung kasama ka sa intercessory, daily prayer yon. Naintindihan natin? Naintindihan natin? So yan yung prayers that we do. Parang normal lang, humihinga ka. Humihinga. Next slide. Ano sabihin ng parang breathing lang? Some breaths, sabi, are deep. Yung bang malalim. Di ba? Some breaths, mabilis. Pero hindi ka tumitigil. May time na tinitignan mo pa yung hingal mo. May time na wala ka nang pakialam kung ano yung hinihingal mo, di ba? Kasi natural lang. Yun yung word actually ni Paul na meaning niya ng continually. As you go on in life, tuloy-tuloy lang yung prayer. Kahit anong ginagawa mo, may free time ka, ano man nangyayari sa buhay mo, continuous lang. Tuloy-tuloy. Amen? Amen? Next slide, please. Last but not the least, prayer. Tama. Hindi na yan. Nagkamali pala ako sa number 5 ko. Sorry, next slide natin.
Ayan. Let us then approach God's throne of grace with confidence. And, tuloy-tuloy tayo. Nagpe-pray. Pero this time, lumapit tayo kay God na merong confidence na sasagutin niya yung mga panalangin natin. After all, He is our Father. Makakalapit tayo sa Kanya. Dahil may Jesus tayo na nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin. Amen? Next slide. Makita nga natin, prayer is not where we prove ourselves. It's where we find mercy, grace, and help. Hindi yan yung papatunayan mo yung sarili mo, magpapanggap ka. Hindi. Yan ang prayer, dito mo makikita yung kaawaan ng Panginoon, biyaya niya sa iyong buhay, at tulong na binibigay niya. Kaya for some people, alam niyo po, ang prayer talaga nakakapagpalakas ng kanilang mga buhay. Ang sabi nga meron daw, alam ko 40+% chance ka, kung ikaw ay Christian at nagpe-pray, may iwasan mo yung depression sa iyong buhay, may iwasan mo yung anxiety dahil nagpe-pray ka. May 40%. Ibig sabihin, hindi naman totally, hindi na. So, ibig sabihin, parang more chances na mapagtagumpayan mo yung mga bagay na yon sa iyong buhay. Kasi nakikita mo yung biyaya ni God sa iyo. Amen? Next slide, please. And Luke chapter 11, verse 9, ating sabay-sabay basahin. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened. Ating basahin yung ating conclusion. Prayer, 1, 2, 3, go. Prayer is not about getting God to come near. It's about realizing He already is. Kasi bakit? Nakakausap mo na Isang lapit lang na Our Father who are in heaven. Hindi na yung may ritual ka pang gagawin. Kailangan may kandila. Ganyan. Kailangan may Bible pa sa harapan mo. Tapos kailangan yung Bible mo, yung gold pa yung gilid. Wala na, hindi na kailangan ng ganun para sagutin yung prayer mo. Amen? Marirealize mo, nandiyan pala talaga si Lord. Nakikinig lang sa panalangin mo. Naghihintay na tumawag ka sa Kanya. Nawa, after nito, ma-encourage kayong lahat to pray. Kahit sa mga personal lives natin. Starting today, kahit anong ginagawa mo, ikaw ay naglilinis, ikaw ay sumasakay sa jeep, nagbabiyahe, pray. Pray. About anything. Kung wala ka nang maisip ng mapag-pray, tignan mo na lang yung mga bagay rin na nakikita mo na kailangan mo pang ipag-pray. Family members mo, anong mga needs nila, gabayan sila rin ni Lord. Kung nakikita mo sarili mo kasi minsan parang, Lord, parang okay na ako lahat Then start to look sa mga people na kung saan marami silang pangailangan. Amen? And we believe na ang church din natin magiging prayerful church. Not because, kumbaga yung prayer, yung source, hindi yun Si God yung source natin. Amen? So, kay Lord lang tayo lumapit. Tayo ay manalangin ngayong gabing ito. At sa panalangin natin ngayon, why not worship Him with your life? Sabihin mo, Lord, dakila ka sa aking buhay. Come on, anything na pwede mong sabihin kay Lord na pag-worship mo sa Kanya. Come on, worship the Lord in your prayers. Lord, you're so good.
You're so gracious. You're so worthy of everything. And this time, isubmit mo naman yung sarili mo sa Kanya. Sabihin mo, Lord, ako nagpapailalim sa kapangyarihan mo. Masunod, hindi yung kalooban ko, kundi lagi, Lord, yung kalooban mo yung masunod. Come on, submit yourself. Baka rin may hindi ka pa na isusuko kay Lord sa iyong buhay. Come on, submit. Ibigay mo kay Lord, Lord, ikaw yung bahala sa ganitong areas ng buhay ko. Come on. And this time, ask the Lord. Supplication, ask the Lord sa mga pangailangan mo. Ask the Lord. Is it finances, need ng mga anak mo, need ng family mo, sa relationship ba yan? Ask God. Come on. Ask God. Sa health ba yan? Come on, ask God. Ask God to provide. This time, confess, kapatid. Meron bang mga taong di mo pa napapatawad sa iyong buhay? May mga tao ka bang nakaalitan, kinasamaan ng loob? Come on. Sabi mo, Lord, may nakaaway po ako, nag-away kami ng asawa ko. Sorry Lord, nagkasagutan kami ng nanay ko, ng kapatid ko. Come on, tell the Lord. Confessing is part of prayer. Confess your sins. He is faithful and just to forgive us. Confession. Yes, Lord. Thank you for your forgiveness. And next is protection. Ask God to protect your heart, protect your life, your family, yung anak mo, yung kapatid mo, yung mga magulang mo. Ask God for protection. Lalo na rin paglabas mo sa lugar na ito, hindi manakaw ng kaaway na dyablo ang binigay sa yung word ni God. Come on, pray. Pray for protection. Yes, God. Thank you, Lord, sa protection niyo po na binibigay sa amin. And last but not the least, can you just praise God? Papurihan mo siya, dakilain mo siya sa iyong buhay. Come on, dakilain mo siya, Lord. Sa iyo ang kapangyarihan, ang lahat ng bagay. Ikaw yung may kayang gawin ang mga bagay na imposible. Lahat ng kalwalhatian ay sa iyo. Come on, praise God right now. Praise Him in the good times and in the bad. Praise God. And after you pray, can you just say, Amen. Lord, ito yung aming panalangin sa inyo. Dalangin namin, Lord, from this day forward, ang bawat isa sa amin would pray continually. Would pray, Lord, na kung saan hindi kami pressured ng kahit anong bagay, kundi we pray because we have a relationship with you. We pray because we love you, Lord. We pray because you are worthy. We pray because you are the source of everything. Kaya Lord, dalangin namin, lahat po ng tinanggap nila
Nawa po, hindi po manakaw ng kaaway na dyablo. From this day forward, Lord, maging Christian sila who prays to the one who has the power, who has the authority. And we believe, Lord, sa lahat ng mga gagawin namin, sasamahan mo kami. Kung sila, Panginoon, ay magtatrabaho, nasa bahay lang, nasa school, sasamahan niyo sila at gagabayan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palapakan